Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos na patuloy pong sumasagana sa bawat isa sa atin. Salamat po sa pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon upang tayo po ay sama-sama na namang makapag-aralan sa isa't isa sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Salamat sa Diyos, sa kanya po lahat ng kapurihan. Tayo pong lahat ay inanyayahan kong pumikit at sumandaling manalangin. Aming Ama, aming Diyos, salamat po Panginoon sa umaga pong ito. Lubos na kami ay natutuwa at nagagalak Panginoon sa pagkakataong binigay niyo sa amin na muli kami po ay sama-samang makapag-aral ng iyong mga salita, O Diyos. Siya nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbibigay sa amin ng kakayanan, O Diyos, nang kami po, O Diyos, ay mabago sa mga mali naming pangangatwiran at prinsipyo at makita yung aming mga sarili na lumalakad sa inyo pong mga salita, O Diyos, at sa iyong kalooban. Salamat po aming Ama, pinagpapala po namin ang programang ito, ang araw-araw na pag-aaral ng iyong mga salita sa umaga, sa mga lingkod ng Diyos na nangangasiwa sa ganitong gawain. Panginoon, kayo magpala sa kanila at sa lahat ng mga lingkod na ginagamit niyo araw-araw, O Diyos, sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Salamat po Panginoon at patuloy, O Diyos, na ikaw lang ang siyang maitaas, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Sa tuwing kami, Panginoon, ay nag-aaral at nagtitipon-tipon, pagpalain niyo, Panginoon, ang lahat ng mga taga-subaybay, O Diyos, ng programang ito. At sa bawat isa, O Diyos, nakakapakinig, nakakapanood, kumilos po kayo sa aming pong mga puso at kaisipan. Ikaw lang siyang maitaas sa aming pong mga buhay, Panginoon. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Sa inyo po lahat ng pasasalamat at papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Puri ng Panginoon, kami po sa The Rock Faith Church District 9, Bagumbong, Caloocan. Sa pangunguna po ni Pastor Luis Bailon ay bumabati po sa inyo ng mapagpalang araw. At salamat po sa Panginoon. Talagang sa biyaya ng Diyos ay tayo po ay patuloy na kakahakbang at patuloy pa po tayong makahakbang sa kalooban ng Panginoon. Yan po yung ating panalangin sa bawat isa. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 hanggang 2. Ang title po dito ay Ang Buhay na Kaaya-aya sa Diyos. Amen. Ang buhay na kaaya-aya sa Diyos. Basahin ko po sa inyo. Mga kapatid, natutunan ninyo sa amin kung paano mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. At ito nga ang ginagawa ninyo. Hinihiling namin ngayon sa pangalan ng Panginoong Hesus, na lalo pa sana ninyong itong pag-ibayuhin. Sapagkat alam naman ninyo ang mga utos ng Panginoong Hesus na ibinigay namin sa inyo. So, ang buhay na kalugod-lugod, kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Puri ng Panginoon. Pag sinabing buhay na kaaya-aya sa Diyos, marami pong nakapaloob dyan. Una, siyempre, sa pananampalataya kay Kristo, pinapatnubayan na po tayo ng Espiritu ng Panginoon. Ang Panginoong Hesus ay sumasa atin na. Pinaghaharian na tayo ng ating Panginoong Kristo. Nagpapasakop na po tayo sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Namumuhay tayo sa biyaya ng Diyos, ng may kabanalan. Amen. Nagkakaroon tayo ng pagiging laan, ng pakikibahagi sa dakilang komisyon na ipangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Namumuhay tayo sa pag-ibig. Maraming mapag-uusapan pagka sinabing buhay na kaaya-aya sa Diyos. So, ilan lamang po yun sa mga bagay na makikita natin. Pero dito po sa pagtuunan po natin ng pansin, yung sinabi po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 to 3, no? Sabi ng mga kapatid, natutunan ninyo sa amin kung paano mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. So, dito, sabi ni Paul sa mga taga-Thessalonica, mga kapatid, natutunan ninyo sa amin kung paano mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. So, bilang mga mananampalataya, lalo na po sa atin, alam po ang karamihan po sa atin dito sa tagapakinig po natin, o taga-subaybay ng pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, kung hindi po mga pastor ay mga kamanggagawa po sa iglesia. Napakahalaga po na sa atin pong mga buhay
ay may natututunan ang mga kapatid sa atin. Amen? Kung hindi man yung mga kapatid, pag nakikita tayo ng mundo, ng mga kapitbahay natin, mga tao sa lugar natin, na-encounter natin sa araw-araw, napakahalaga na meron silang natututunan sa atin. At ano ang natututunan nila dapat sa atin? Yung mamuhay tayo ng kaaya-aya o kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Kailangan tayo po ay nagiging, sabi nga dito, bilang mga lingkod ng Panginoong Hesus, marapat na nagpapakita tayo ng halimbawa ng buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. We set example. Amen? We influence. Napakahalaga mga kapatid na sa magitan ng buhay natin na ito, mga lingkod ng Panginoon, kagaya na sinasabi ni Pablo. Sabi niya mga kapatid, natutunan ninyo sa amin. Amen? Sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, kaya nga tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Amen? Malakas ang loob ni Paul na sabihin sa mga kapatid, gayahin ninyo ako, tularan ninyo ako. Dahil ginagaya ko ang ating Panginoong Kristo. O ngayon, sa ating part naman, bilang mga pangkasalukuyang mga lingkod ng Diyos, mga mananampalataya, kapatid, anong natututunan sa atin ng tao? Amen? At nawa ang ating sagot ay matutunan nila na tayo po ay mamuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Lalo na ngayon, mga kapatid, nasa social media na po tayo. Amen? Tingnan niyo po yung social media, ang dami pong influencer. Merong nagtuturo ng kalokohan, may nagtuturo ng kabastusan, may nagtuturo ng kayabangan. Amen? Ang dami. Dapat po tayo, mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, tayo po yung dapat na maingay sa social media. Turuan natin sila na makilala nila ang Panginoong Hesus, na makapamuhay din sila ng sumusunod o namumuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Naandyan na tayo mga kapatid. Ito mga social media gamit natin ngayong umaga. Facebook Live. Sinasamantala natin na ang mga videos na ito, yung mga live stream na ito ay makarating sa lahat ng sulok ng daigdig. Amen. Maka-impluwensya tayo sa mga tao na makilala ang Panginoong Kristo bilang Panginoon tagapagligtas at maturuan natin sila ng pamumuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Amen? Gamitin natin ng social media, mga kapatid. Hindi yung tayo yung ginagamit ng social media. Nakakalungkot, lalo ngayon, nasa social media na tayo, maraming mga mananampalataya ay nahuhumaling sa maraming bagay, kaabalahan sa social media. Amen? May mga kung ano-anong pinopost. No? Ang dati kasi ang temptation sa social media ay yung attention seeker kasi tayo mga tao no? Gusto natin napapansin tayo kaya dati ang temptation sa atin yung magpapansin lang, no? Yung makita lang ng mga tao yung mga bagay na patungkol sa iyo, kung ano yung update mo sa pang-araw-araw na ginagawa mo. Ngayon, nag-upgrade na rin siya. Amen? Yung attention na kinahihiligan mo, ibibigay sa'yo, pagkakakitaan pa daw. O kaya ngayon, yung mga mananampalataya, imbis na nagpapakaabala sa mga bagay na pinagagawa ng Panginoon, maraming masyadong bagay na umaagaw ng kanilang mga atensyon. Sabi na iba, pastor, hindi naman po masama. Yung mga pinopost ko, ano naman po yun? Hindi naman po yung masama. Tungkol lang naman yun sa mga bagay-bagay. Pero yun nga sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians chapter 10 verse 23, lahat ng mga bagay na ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Mga kapatid, nandyan na rin tayo sa social media. Gamitin natin ito upang makapagturo tayo, amen, sa mga tao kung paano makikilala ang ating Panginoong Hesus at kung paano makapamuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon, ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. O may mga post tayo dyan na patungkol sa mga bagay ng ginagawa natin araw-araw. Matuwid naman yan, pero nararapat po ba yun? Malaya naman tayong gawin lahat pero ang tanong, yung ginagawa ba natin, nararapat ba siya? Makapagpapatibay ba siya? Amen?
No, kasi kaya bagamat hindi naman masama yung ating mga pinopost araw-araw, tulad nagre-reels tayo, nag-update tayo sa mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw. Pero kung ito po ay nagiging umuubos na ng malaking panahon, ng malaking atensyon natin, no? At dumadating tayo sa pagkakataon na nalilimitahan na tayo o di kaya hindi na natin nagagawa yung mga bagay na pinagagawa ng Panginoon sa atin, nagiging kasalanan po ito sa atin. Santiago 4:17. Kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, pero hindi naman ginagawa, nagkakasala siya. Amen? Kaya hindi natin pwedeng idahilan. Hindi naman ito masama ang ginagawa ko Mabuti naman ito Mga kapatid, i-examine natin yung ating mga sarili. Mabuti naman yan. Pero kung yan ay umuubos ng panahon, ng halaga, na mas napagbubuti mo pa yung bagay na yan kaysa sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Biruin mo, umubos ka ng panahon dyan, nag-spend ka ng halaga, nag-iisip ka. Pero pagdating sa mga Bible study, sa gawain, kung ano-ano lang yung mabasa natin, maituro natin. Kailangan, i-examine natin yung ating mga sarili. Mga kapatid, lalo na ay kalooban ng Panginoon na sa magitan ng ating buhay ay maging impluwensya tayo sa iba sa paraan na nakapagtuturo tayo kung paano mamuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanan pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayo magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Kita nyo na? Sabi, para tayong nasa takbuhin, meron tayong kanya-kanyang takbuhin na itinakda ng Diyos para sa atin. Amen? Sa ating pananampalataya. At para matakbo natin yung kailangan natin tanggalin o alisin yung mga bagay na pumipigil sa atin. Ano yun? Yung kasalanan ng binanggit dito. Dalawa may pumipigil, yung kasalanan, at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Sa malalim na salita, ang binanggit po dyan ay pasan. Amen? Alisin na natin walang liwag ang bawat pagkakasala at ang pasan. Ano yung pasan? Ito yung mabubuting bagay din naman. Pero kung labis na panahon at atensyon at commitment ang nilalagay natin dito, nagiging pasan ito sa atin. At yun yung gusto ng kaaway. Hindi niya na kasi tayo mahihikayat bang bumalik sa dati nating buhay. Anong gagawin ng kaaway? Lalagyan tayo ng loads. Lalagyan tayo ng mga pasan na magiging dahilan para malimitahan tayo o hindi na natin magawa yung kung ano yung bagay na pinagagawa ng Panginoon sa atin. Kaya sabi, tanggalin na natin yung mga pagkakasala. Alisin na natin yung mga pasan. Alisin na natin yung mga nagiging hadlang sa pagtakbo natin. Maaring wala na tayong kasalanan na pumipigil sa atin na parang tanikala. Pero tumatakbo ka na napakarami mong pasan. Mga kapatid, kung yung kasalanan pumipigil, hindi ka makatakbo. Yung pasan naman, yun yung magpapabagal sa iyo. O di kaya, dumating yung pagkakataon na tumigil ka na dahil sa sobrang dami ng pasan na dala-dala mo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, kung pinagagawa sa atin, sa magitan ng ating buhay, makapag-impluwensya tayo sa mga tao na sila ay maturuan natin kung paano maglingkod sa Panginoon, paano mamuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Alisin na natin yung mga pasan na hindi naman natin talaga kailangan pasanin. Na nagiging dahilan kung bakit nalilimitahan at hindi na natin nagagawa kung ano yung mga bagay na pinagagawa ng Panginoon. At kasalanan yun sa harapan ng Panginoon, James 4:17. May nakala natin parang, hindi, okay lang naman itong gawin. Kapatid, i-analyze natin. Baka nagiging dahilan yan para malimitahan tayo o hindi natin magawa yung pinagagawa ng Panginoon. So kahit okay lang yan, kahit hindi naman kasalanan yan, nagiging kasalanan siya. Amen? Anong panalangin ni Paul doon sa mga kapatid? Sa mga namumuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng, lalo pa sana itong pag-ibayuhin. Yung binasa natin, 4 verse 1, kita natin doon si Paul, alam niya, na sa pamamagitan ng kanyang buhay, ang mga kapatid may natututunan sa kanya. Mamuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Ano naman yung hinihiling niya? Lalo pa sana itong pag-ibayuhin ng mga kapatid. Amen? Kung tayo naman po ay sa biyaya ng Diyos ay nakakapamuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, lalo pa natin itong pag-ibayuhin. Amen? Sa biyaya ng Diyos. Hindi po tayo katulad ng mga
namamasada ng sasakyan, no? Yung may tinatawagan ba sa jeep, yung bumaboundary tayo. Ibig sabihin, nakagawa na tayo ng mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon, tapos titigil na tayo kasi 20 years naman na tayo naglingkod. Hindi po natitigil ang paglilingkod sa Panginoon. Ang pamumuhay ng kaaya-aya sa harapan ng Diyos ay hindi po natitigil. Bagkus lalo pa itong pinag-iibayo, pinagbubuti. Amen? Sa biyaya po ng Panginoon. Napakahalaga po ng sa biyaya ng Panginoon. Kasi baka makita po natin yung ating mga sarili naman ay nagiging legalism naman tayo, nagiging legalistic. O yung ating mga ginagawa po ay nagdudulot na ng pride. Kaya nga sabi ng 2 Peter 3:17, kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo, baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mangahulog kayo sa inyong sariling katyagaan. Amen? Ang paalala sa atin, ang hinihiling ni Paul, mas lalo pa natin pag-ibayuhin ang pamumuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Sa ilalim ng biyaya, tatandaan natin, kasi baka mahulog tayo sa sarili nating katyagaan. Amen? Kaya sabi ng 18, datapat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kalwalatian ngayon at magpakailanman. So para hindi tayo mahulog sa sarili nating katyagaan o sa legalism, lagi nating alalahanin ang biyaya ng Diyos. Lagi nating alalahanin na kung hindi lang dahil sa ating Panginoong Hesus, wala naman talaga tayo dito sa pamumuhay na kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Amen? Sabi nga ng Corinthians 15:10, 1 Corinthians 15:10, datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako, at ng kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan, bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Kita nyo na, sabi din ni Paul, no, dahil sa biyayang naintindihan niya at sumasagana sa kanya, malabis. Saan ginamit niya sa ita? Malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Hindi naman siya naipagkumpit sa ibang mga alagad o sa ibang mga apostoles. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, yun yung kanyang naintindihan. Talagang nagpumahog siya sa paglilingkod sa Panginoon. No? Dahil naintindihan niya yung kabutihan ng Panginoon sa kanya. Dati siyang mamamatay tao, dati siyang makasalanan, dati siyang manguusig ng iglesia, pero kinahabagan siya ng Diyos. Yun yung nag-fuel sa kanya para mas lalo pa niyang pagbutihan yung kanyang paglilingkod, yung pamumuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. So yun din yung ating panghahawakan, biyaya ng Diyos, mga kapatid. Amen. Sabi nga ng Pilipos chapter 2 verse 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Totoo, wala naman tayong magagawang anumang bagay na mabuti. Amen. Kung sa atin lang po tayo bilang mga makasalanan. Wala po. Talagang salamat sa biyaya ng Diyos dahil siya nga yung naglalagay sa atin ng mabuting pagnanasa dahil sa pananampalataya, binigyan tayo ng bagong puso na mayroong bagong pagnanasa. Tapos yung kakayanan na gawin yung magandang pagnanasa na yan, ang Diyos din yung nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya lumago po tayo sa biyaya ng Panginoon. Paano natin pag-iibayuhin yung pamumuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon? Sa biyaya ng Diyos at alam natin ang mga utos ng ating Panginoong Hesus. Amen? Alam natin ang mga utos ng ating Panginoong Jesucristo. Binanggit yan sa verse 3. Amen? Basahin ko nga ulit. Sabi dito, sapagkat alam naman ninyo ang mga utos ng Panginoong Hesus na ibinigay namin sa inyo. Mga kapatid, ang pamumuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Mas lalo pa natin pag-ibayuhin sa biyaya ng Diyos at sa pamamagitan ng mga aral ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya lalo tayong magpakalalim sa ating pong pagkakaunawa sa aral ng Panginoong Hesus. Kasi yan talagang tutulong sa atin, mga kapatid, upang tayo po ay sa araw-araw ay makapamuhay tayo ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kaya nga diba, sa Great Commission sa Mateo 28 verse 19, ano sabi? Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. So, tinawag tayo ng Panginoon.
upang maggamiting instrumento ng Diyos, makapag-impluwensya sa mga tao, no, na mapalapit sila sa Panginoon, makilala nila ang Panginoong Hesus. Na sila ay ating mabautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Na sila ay ating maturuan sa lahat ng mga aral ng ating Panginoong Hesus. In-emphasize nga ito ni Pastor Luis sa amin eh. Diba? Yung sabi sa 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Yung pagtuturo, mabigat na po yan. Yung turuan mo pa silang sumunod, kasi madaling magturo, pero ang kailangan, makita mong sinusunod ng mga tao, tinuturuan mo yung utos ng Panginoon, no? Yung mga aral ng ating Panginoong Hesus. Pero hindi lang yun iilan. Lahat ng inuutos ng ating Panginoong Hesus, maituro natin. Bigat yung tungkulin natin, mga kapatid. Hindi biro po yung tungkulin natin bilang mga lingkod ng Panginoon. Tungkulin natin na gamitin tayo ng Diyos, makahikayat ng mga tao sa pananampalataya at maturuan sila, no, na masunod nila yung lahat ng mga utos ng ating Panginoong Hesus. So mabigat yung ating tungkulin. Hindi siya po biro. Ngayon, kung lalagyan pa natin yung ating mga tungkulin ng iba't ibang mga bagay, ng kaabalahan sa social media, sa mga sidelines, sa mga bagay na kinakahumalingan natin, mga hilig, no? Kinahiligan natin. Bagamat matuwid naman siya. Pero yun nga sabi nga ni Paul, nararapat ba siya? Makapagpapatibay ba siya? Diba? Makakatulong ba siya sa iyo? So kung hindi naman, at nagiging pasan pa siya sa iyo, nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makahakbang, nalilimitahan tayo, o di kaya hindi na natin magawa yung kalooban ng Panginoon, yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Tabi nating walang liwag, ang sabi ng Hebrews chapter 12. Bitawan na natin yan. Focus tayo doon sa kung ano pinagagawa ng Panginoon sa atin. Maraming mga bagay na dapat nating ituro sa mga tao. Nandyan na tayo sa social media. Amen? Gamitin na natin yung opportunity na yan. No? Magturo tayo ng mga salita ng Panginoon. Turuan natin yung mga tao na mahikayat natin sila sa pananampalataya at mamuhay ng kalugod-lugod at kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Samantalay na natin. Amen? Sa isang post lang natin, hindi lang libo, maaring milyon ang marating natin. Ano tuturo natin sa kanila? Paano magluto ng adobo? Paano yung magganto ganyan? Sayang yung opportunity. Sayang load. Sayang yung time. Sayang yung pag-iisip. Ginamitan mo pa ng matinding pag-iisip. Ano kaya ang post ko bukas? Ano kaya yung content ko bukas? Kita nyo na, hindi natin namamalayan. Nagiging katulad na tayo ng mundo. In the way ng ating thinking, ng ating pamamaraan, pangangatwiran. At saka ang mangyayari sa atin yan, makukompromiso talaga natin yung salita. Hanggang sa pagtuturo natin yan, maapektuhan. Amen? Pag magtuturo tayo niyan, halimbawa, meron ka isang bagay na pinaglalagakan mo ng mataas na atensyon. Humahati na siya dun sa time mo talaga para sa Panginoon, sa pinagagawa ng Panginoon. Hindi mo na hindi mo na matatakil yung about sa wala makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Mahirapan ka nang itakil yan. Bakit? Ikaw mismo, napapalunok ka kapag ituturo mo yun. Kasi ikaw mismo, hati na yung oras mo. Hati na yung nakukompromiso yung katotohanan. Anong gagawin natin? Magpasya tayo ngayon, kapatid. Umuhay tayo ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Gamitin tayo ng Diyos upang ang mga tao ay maturuan natin. Amen? Sabi nga ni Paul, kumpiyansa niya, natutunan ninyo sa amin. Pag tinignan ka ng mundo, pag tinignan ka ng mga kapatid, anong natutunan nila sa iyo? Sabi ni Paul, natutunan ninyo mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Ano yung impluwensyang naibigay natin sa mga kapatid sa iglesia? Sa mga tao na kasalamuhan natin? Naalala ko dati nung maliit pa ako, hindi naman po talaga kami door of faith. Ibang fellowship po kami sa mga magulang ko sa Makati. Siguro 1993, 94, 95. Meron akong di malilimutang pastor
na nakikita ko yun. Nakikita ko. Pag nagtitipon-tipon kasi mga pastor, nakikita ko siya. Hindi ko naman siya nakita mag-preach. Wala akong narinig na salita ng Diyos sa kanya eh. Ang naalala ko lang nun, tuwing nagkikita kita mga pastor, wala siyang ibang bukang bibig kundi mag-alok ng negosyo, mag-alok ng kung ano-ano mga bagay, kung hindi mikropono, ataol, kung hindi ataol, cellphone. Yung cellphone pa nun, mahaba eh. Yun ang kanyang ano. Tapos yun na nga yung kanyang bukang bibig, ang lakas pa magbiro. So ako, lumalaki ako na, nakalimutan ko yung pangalan ng pastor eh. Pero kilala ko siya, yung mukha niya, hindi ko malilimutan. Kasi yun nga yung tumatak sa akin. O bilang ako bata, na nakikita ko yung mga lingkod ng Diyos nagtitipon, yung pastor na yun, natutunan ko sa kanya. Itong pastor na to, puro pagkakapirahan ng kanyang imahe sa akin at puro pagbibiro. Kasi bata ako nun. Yun na observe ko. Kaya napakahalaga nun, mga kapatid. Tayo po, kamusta? Ilan na kayang tao ang masasabi natin natuto sa atin, no, na mamuhay sila ng katulad ng sa ating Panginoong Hesus? Ilan yung sa ating buhay, paglilingkod, ilan na kaya yung mga tao yung na-impluwensya natin na sa pananampalataya kay Kristo at natuturuan nating mamuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. So mabigat yung ating tungkulin. Ituro natin sa kanilang sundin ang lahat. Hindi po biro yun. Kaya wag na nating haluan o wag na nating dagdagan pa yung ating load ng mga pasama. Na ubuti din naman pero maging matalino tayo. Kung ito ay labis na kumukonsumo ng ating panahon, lakas halaga ng atensyon, ng ating isip, nagiging hadlang na ito sa atin para gawin yung kalooban ng Panginoon. Naging kasalanan siya. Amen? Kaya, salamat sa Panginoon. Yun lamang po sa umagang ito. Nawa po ay patuloy na tayo po ay napagpala ng mga salita ng Panginoon. Maging babala na ito sa atin, maging paalala ito sa atin. At maraming pinagagawa ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Kaya, minsan inisip natin, Pastor, kasi kung gagawin ko naman ito, mag-focus lang ako sa ganyan. Paano naman po ako? Mga pangangailangan din po ako. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tatawid tayo ng Panginoon. Tulungan niya tayo. Merong tinatawag na divine providence. Basta sumunod ka lang sa kalooban ng Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya nga sabi doon, di ba? At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Pangako ng Diyos yan. Basta gawin na natin kung ano pinagagawa ng Panginoon. Sasamahan niya tayo hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi niya tayo pabayaan. Bilang panghuli, naalala ko nga, si Felipe. Diba? Buhat nung siya ay pinuspos ng kapangyarihan ng Panginoon sa Book of Acts. Naging masunurin siya sa dikta ng Holy Spirit. Siya lang yung sa Bible na nakita ko na nagpapalipat-lipat ng lugar. Parang nagte-teleport siya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag sinabi ng Espiritu sa kanya, punta mo yung tao yun. O yung eunuch, turuan mo siya. Paliwanagan mo siya. Sumusunod si Felipe nang wala siyang daing. Wala siyang dala-dala. Kung ano lang siya, yun lang. Pagka-utos sa kanya ng Holy Spirit, nandun na naman siya sa isang lugar, sa Azotos. Mamaya, utusan na naman siya. Lipat-lipat na siya ng lugar kung saan siya dalhin ng Panginoon. Yun na lang yung trabaho niya. Ipangaral ang Ebanghelyo. Wala tayong nakitang may mga dala-dala siya, may mga kasama siya. Kung saan na siya dalhin ng Holy Spirit. So isang araw, no, diyan sa Book of Acts, nakita natin na pinuntahan siya ng mga lingkod ng Diyos. Ano na meron si Felipe? Ang sabi, meron na siyang sambahayan. Naging yung bahay niya, tinuluyan pa nga ng mga lingkod ng Diyos. Meron siyang 3 anak na babae na mga nangangaral din ng salita ng Panginoon. Pinabayaan ba siya ng Diyos? Diba? Hindi. Ginawa niya lang kung ano pinagagawa ng Holy Spirit. Sumunod lang siya sa dikta ng Holy Spirit. Na walang reklamo. Na hindi niya inisip kung paano na siya. Hindi niya, Panginoon, wala man akong pocket money. Hindi. Sunod lang siya. Sunod. Hanggang sa nakita natin, stable din naman siya nung nakita siya ng mga lingkod ng Panginoon. Pinuntahan siya nila Pablo.
Nagstay pa nga sila doon naging blessing pa siya. Meron siya sariling bahay, meron siyang pamilya. Ang ginawa niya lang, sumunod lang siya sa kalooban ng Panginoon. Kaya hindi tayo pababayaan ng Diyos, mga kapatid, pag po tayong mag-alinlangan. Mahalaga, ang buhay natin ginagamit ng Panginoon, maka-influensya sa mga tao, turuan natin sila sa pananampalataya kay Kristo at makapamuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Hindi matatapos sa one-time, big-time na pagtuturo. Kailangan pag-ibayuhin. Makita natin na tayo mismo pinag-iibayo natin sa biyaya ng Diyos. Hindi sa sarili nating lakas at kakayanan. Amen. Sa mga aral ng ating Panginoong Hesus na tinanggap natin, iniwan sa atin. Salamat sa Panginoon. Pagpapala ng Diyos ay sumagana po sa bawat isa sa atin. Ama, marami po salamat. Pinagpapala po namin ang umagang ito. Pinagpapala po namin ang mga kapatid. Pinagpapala po namin ang lahat ng distrito ng Doro Faith Church. Sa amin pong General Superintendent, Pastor Joseph Masaredo. Sa lahat ng mga district supervisors. Hallelujah, patuloy niyo po silang pagpalain. Pastor Luis sa District 9, Lord God. Patuloy mo siyang pagpalain, palakasin at ingatan. Salamat sa mga pastor, mga kamanggagawa po namin sa lahat ng sulok ng Pilipinas, daigdig, na naglilingkod sa inyo. Tulungan niyo nga po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Lord, na maging focus lang po kami sa kung anong pinagagawa po ninyo sa amin. Tulungan niyo kami na makapagpasya ng lubos. Na kung ano lang yung pinagagawa niyo, yun lang po yung aming pumapagtuunan ng pansin. Naniniwala kami, kayo po yung gagawa sa ibang area ng buhay namin. Pag inuna namin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran, lahat ng bagay pawang idaragdag niyo, Panginoon, sa amin. Tulungan niyo kami makapagpasya. Anumang pasan, Panginoon, na nagpapabagal sa aming pagtakbo. O anumang mga pagkakasala na pumipigil sa amin para hindi namin magawa ang kalooban ng Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, amin po itong maisuko ng lubos sa inyo. Tawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pong pagkukulang, mga sinasadyang pagkakasala, mga bagay na dapat namin ginagawa na hindi namin nagagawa. Tawarin niyo po kami, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng babala, bibigay sa amin ng paalaala, bibigay sa amin ng comfort, ng guidance, Lord God. Tulungan niyo po kami. Salamat po, O Diyos, sa iyong presensya, O Diyos, na walang sawang kumukumbikta sa amin, nangungusap sa amin, O Diyos, sa mga bagay na dapat at hindi dapat gawin. Pagpalain niyo, Panginoon, ang mga lingkod ng Diyos na nasa likod ng programang ito. Walang sawang nagsusupervise, Panginoon. Kayo magpala po sa kanila. Pagpalain niyo mga lingkod ng Diyos na ginagamit ito yung umaga sa pagpapahayag ng mga salita. Maghapong ito, mapuno ng pagpapasalamat, pagsunod, mapuno ng kalwalatian niyo, Panginoon. Salamat po sa inyo po namin binabalik lahat ng pasasalamat, papurit, pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. God bless po sa bawat isa po sa atin.